DZRH, a proud member of MBC Media Group. 4 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Gulat naman ako dun. Thank you, Yuel. Magandang umaga, Pilipinas! Lunes po tayo ngayon, 7th of July, 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Bising muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Gaya nga ng sabi ho ng Pag-asa nung nakaraang linggo, mag-U-turn ito. Ilang lokal na pamahalaan sa Luzon nagsuspindi na ng klase. Pagbibenta ng 20 pesos per kilong bigas mananatili, magiging nationwide na. Pagtanggap ng guarantee letter, sinuspende ng isang grupo ng mga private hospital sa Batangas. 25 metric tons ng nasabat na sibuyas nagpositibo sa E. coli. Wawasakin naman ng Department of Agriculture. Isa pang atletang Pinay nagningning sa international stage. Nakakuha ng triple gold sa Longines Global Champions Tour. Tatlong sunog sumiklab naman sa magkakahiwalay na lugar sa Metro Manila sa nakalipas na 24 oras. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, muling pumasok nga ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Bising, may international name na Danas. Huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 335 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 120 o 50 kilometro bawat oras malapit sa gitna. 150 kilometers per hour. At pagbugso umabot naman ng 185 kilometro bawat oras habang kumikilos pahilagang silangan sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Dahil dito nakataas na ngayon ang signal number 1 sa Batanes. Ayon sa Pag-asa, si Bising at ang hanging habagat ang siyang magdadala ng mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Inaasahang tatawid naman si Bising sa landmass ng Taiwan at lalabas nito ng northern boundary ng PAR ngayong umaga. Kanselado ang klase ngayong araw, June 7, sa ilang bahagi ng bansa dulot pa rin ang masamang panahon. Kabilang na dito ang mga sumusunod, Ilocos Sur Province, all levels, public and private. Bawang La Union, all levels, public and private. Lingayen, Pangasinan, all levels, public and private. Santa Maria, Pangasinan, all levels, public and private. Binmali, Pangasinan, kindergarten to grade 12, public and private. Lingayen, Pangasinan, na binanggit na natin kanina yan, at Umingan, Pangasinan, all levels public and private. Dito sa Metro Manila, mula Quezon City, habang patungo po dito sa stasyon, medyo may kalakasan. Hindi naman masyadong malakas, medyo lang. Pero ingat po tayo dahil madulas ang mga lansangan. Tatlong magkakahiwalay na sunog naman ang sumiklab sa Metro Manila sa loob lamang ng 24 oras. Sa lungsod ng Pasig, isang warehouse ng hardware at bathroom supply sa barangay Pinagbuhatan ang tinumpok ng apoy, nagtagal ng halos 18 oras. Isa namang residential area sa Santa Mesa ang nasunog din noong Sabado na umaga. Makalipas lamang 2 oras agad naman itong sinundan ay isa pang insidente ng sunog sa likod ng 9 de Pebrero Elementary School sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Inaalam pa ng maturidad ang sanhi ng tatlong magkakahiwalay na sunog. Magandang umaga, Pilipinas!
Pilipinas. Nasawi ang tatlo katao sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa San Mateo, Rizal. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog alas 2 ng madaling araw, umabot ito sa unang alarma lamang. Bago idineklara ang fire out, alas 2:59 ng madaling araw. Kabilang sa nasawi ang isang 60 taong gulang na babae, kanyang 30 anyos na anak na babae at 28 anyos na asawa ng kanyang anak na babae. Sugatan naman ang isang 54 anyos na asawa ng biktima. Samantala, inaalam pa rin ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala. Sisirain na ng Department of Agriculture ang mga nasabat na smuggled na sibuyas mula China na kontaminado ng E. coli bacteria na lubhang mapanganib sa kalusugan ng publiko. Itang pinahayag ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. kaugnay ng mga imported na sibuyas na nasabat sa Mindanao International Container Port Terminal noong Hunyo. Ayon kay Laurel, planong ipatapon ang mga nakumpiskang sibuyas sa daungan sa Mindanao. Ang hakbang ay batay na rin sa rekomendasyon ng Bureau of Plant Industry matapos na magpositibo sa Escherichia coli bacteria o E. coli bacteria ang mga sinuring sample. Matatandang hinarang ng Bureau of Customs sa sunod rin sa kahilingan ng DA Inspectorate and Enforcement Office at ng Bureau of Plant Industry ang container vans na naglalaman ng tinatayang 25 metric tons ng sibuyas. Unang idineklara ang processed foods tulad daw ng egg noodles at pizza dough. Dumating ang kargamento Mayo 26 mula China kung saan nakalista ang Latex Consumer Goods Trading na nakabase naman sa Manila bilang consignee. Arestado sa isang kainan sa Rosario, La Union ang isang pulis na nag-upload umano ng masiselang na video ng kanyang girlfriend. Ex-girlfriend pala. Ayon sa National Bureau of Investigation, in-upload ng pulis na may ranggong patrolman ang masiselang na video nila ng dating nobya gamit ng dummy account. Nagmakaawa sa kanyang dating kasintahan na burahin ang mga video pero pinilit niya na makipagkita muli. Sa huling pagkakataon, sa surveillance ng NBI Ilocos Regional Office, makikita na lumapit ang suspect sa dating kasintahan sa loob ng kainan kung saan sila'y muling nagkita at doon nga naarestos doon ng mga otoridad. Nakumpiska mula sa suspect ang kanyang service firearm, ang cellphone na ginamit sa pag-upload ng mga video at hawak na ito ngayon ng NBI Ilocos Regional Office upang masampahan ng kaukulang reklamo. Magandang umaga, Pilipinas! Sus ko, ang buhay naman talaga. O kaya naman kayo mga di ba kahit kahit hindi nyo nga asawa di ba? At saka mga tripping na ganyan o maniwala ho kayo, bandang huli kayo rin ho mapapahamak niyan, except lang kung talagang patagong ni-record nung partner nyo yan. Pagka ganyan ho na patagong ginagawa at natuklasan nyo, hiwalayan nyo na. Ibang plano sa buhay niyang lukulukong ganyan, diba? Wala ho kayong balak seryosohin pagka ganyan ho yung klase ho ng mga lalaki. Kahit hindi lalaki, babae halimbawa. May binabalak hong masama sa inyo yan pagdating ng panahon. Magandang umaga, Pilipinas! Yan yung mga turo sa amin ni Engineer Ethan Ladro. Sabi niya, pagka ganyan, huwag nyo siseryosohin yan dahil mga loko yan. Ray, nagkatotoo yung mga tinuturo mo sa amin, yung mga pinapaalala mo, Kaya dapat talaga nag-aaral ho kayo, kumukonsulta kayo dito kay Boss Ray Taladro, Lahat ng sinasabi niya basta't may kinalaman sa relasyon, Hoy mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry rito Tunuto ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang South Coast of Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Nagkaloob naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Bacoor ng mga Patient Transport Vehicle, mga PTV. Nakakalaga ito ng 20 million pesos sa siyam na lokal ng pamahalaan at isang state university bilang tulong sa pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan, partikular na sa mga lugar na malalayo sa mga pagamutan. Sinabi ni PAGCOR Chairman Al Tenco
Ang mga units na ito ay na-turn over na sa mga beneficiaries para sa mga bayan ng Palanan, Quezon, San Isidro, Cabagan, San Mariano at San Pablo. Lahat yan ay sa Isabela. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Isabela. Ang natitirang ambulansya naman ay pinamahagi sa Parañaque, mga bayan ng Tanawan sa Batangas at Balabac, Palawan. Nakatanggap din ang Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte. Ang mga naturang ambulansya ay kumpleto ng GPS navigation system, stretcher, medical oxygen, wheelchair at iba pang kinakailangan para sa maayos at mabilis na pagresponde sa panahon ng emergency. Ayon kay Chairman Tenco, bahagi ito ng patuloy na suporta ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at mga institusyon pagdating sa serbisyong medikal. Nagpasalamat naman si Cabagan Isabela Mayor Christopher Mamawag at sinabing malaking ginhawa ang naturang mga ambulansya, mga PTB upang maabot ng mga pasyente ang mga ospital, lalo pat karamihan sa kanilang mga lugar, ilang oras ang gugugulin patungong tertiary hospital mula sa kanilang bayan. Maganda umaga, Pilipinas! 15. Alas 4:15. Pero ang premyo ng mahiwagang tunog, 20,000 pesos. Mahiwagang tunog! Ayan, sabi ko nga sa inyo pagkatapos yung maglaba gamit ang Pride detergent o Pride dishwashing, Pride washing machine detergent, ano ha? Hindi, iba naman yung dishwashing ko naman. Pride detergent, ayan, ginagamit nyo to kasunod to, ano ha? O syempre patutuyuin nyo muna. Ayan. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ulitin ko kasi baka mamaya, ito yung dahilan kaya't hindi po mapasok sa system natin yung inyo pong mga sagot. Sundin po ninyo, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Ipapadala po ninyo yan sa 0919-282-6485. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan ha, klaro. Para at least alam natin kung meron ba tayong pag-asang manalo sa mahiwagang tunog. 20,000 ba? Marami-raming bigas na rin yan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis sa mga araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay talian sa germ sa katawan nila para labanan ang mo'y araw at mo'y pawis, gumamit ng chilled bath soap regularly. Unbeatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 1250 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng chilled bath soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Cagayan Valley na imbag na bigat, ha? Paibot nagsimating paminaw nato dahil sa Kidapawan City. Alae, kumusta na ho kayo dyan sa Mabini, Batangas? May nga aga mga kuturan tada sa Negros. Labi na mga kauturan tada sa Iloilo. Suntok sipa at ilang beses na pinag-uuntog sa pader ng dalawang estudyante na ang kapwa nila mag-aaral sa Basila National High School dahil sa uno'y pagtanggol nitong manigarilyo. Ako, usong-uso pa rin ho itong mga bullying na katulad ho nito, no? Sa viral video online, makikita ang dalawang nakasombrerong lalaking minor de edad. Walang awang pinagsusuntok ang 15 anyos na biktima. Makikita rin sa video ang tatlong estudyante na pinapanood pa ang pambubugbog sa biktima. Nako, alam mo ninyo, yung mga nanonood-nood lang ng ganyan, pwede ho kayong madamay, kasabwat sa krimeng nagaganap pagka hindi ho kayo kumikilos. Sa ulat ng Police Regional Office ng Buanga Peninsula, June 25 nangyari ang naturang pambubugbog at pawang mga estudyante ang nasa video. Naglabas pa umano ang isang suspect ng kutsilyo at nagbanta pa ng pananaksak. Kita ho ninyo. Hindi lang threat yan, ha? Pwede siyang madali ng tawag dito. Hindi naman inunday, ano, ha? Sa tindi ng pambubugbog, dinala sa Isabela City Hospital ang biktima at inilipat pa ng Zamboanga City para sa karagdagang gamutan. Naghain na ng reklamo ang tatay ng biktima noong July 4 at nagsagawa naman ng inspeksyon ang Isabela City Police sa eskwelahan kung saan natuklasan na may nauna na palang record
ang mga nambugbog. May problema ho talaga sa asal ng mga bata. Natuntun din ang 2 bully ng Department of Social Welfare and Development at ngayon ay hawak na ng Children in Conflict with the Law alinsunod sa Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Isa sa ilalim ang mga sangkot na estudyante sa counseling at intervention program ng paaralan at ng DSWD. Yan ho hindi ho po pwedeng kasuhan basta-basta dahil meron ho tayong pangilinan law. Maganda umaga, Pilipinas! Natagpuan ng naagnas ang bangkay ng isang lalaki sa tubuhan ng Barangay Salvacion, Murcia, Negros Occidental. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakita ang senyales ng pananakalang naturang bangkay. Hinala ng otoridad, sa ibang lugar pinaslang ang biktima at itinapon lamang sa area kung saan ito nakita. Sa ngayon, inaalam pa rin ang pagkakakilanlan ng naaagnas ng bangkay. Top 8 high value target, arestado naman. Nakunan pa ito ng 714,000 halaga ng shabu sa Davao de Oro. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Ayong buntag usab Kuyang Angel, arestado ang ika-8 most wanted high-value individual sa Rion 11 sa bisa ng search warrant na isinilbi noong Hulyo 5, 2025 sa Purok Duranta, Barangay Union, Moncayo, Davao de Oro. Kinilala ang suspect sa alias na Bungbong na nasamsam sa kanya ang 105 gramos sa hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 714,000 na recover sa operasyon ang 19 na pakiti sa hinihinalang shabu at isang malaking glass tutor. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Moncayo Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon ng kaso. Pinuri ni Police Brigadier General Joseph Arguelles, Acting Regional Director ng Police Regional Office 11, ang matagumpay na operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11, katuwang ang Moncayo MPS, Provincial Drug Enforcement Unit ng Davao de Oro Police Provincial Office at First Davao de Oro Provincial Mobile Force Company. Ayon kay Police Brigadier General Arguelles, patunay ito ng patuloy na determinasyon ng PRO 11 na labanan ng iligal na droga at mga kriminal alinsunod sa direktiba ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na nagsusulong na makatao ngunit epektibong estratehiya laban sa iligal na droga. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jun Soter mula po dyan sa Davao. May buntag sa mating paminaw nato na yan sa Davao. Disaster Response Preparedness ng Tacloban PNP paigtingin pa. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Papaigtingin pa ng Tacloban City Police Office ang Disaster Response Readiness. Ito ang sinabi ng Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Noelito Itigan. Ayon kay Colonel Itigan, ito ikaugnay sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month sa buwan ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Andyan ang kapulisan, mabilis na nagkikaugnayan sa disaster response pamamagitan ng pagsagawa ng inspection, search, rescue at retrieval. Nalalayon dito matiyag na handa mga kapulisan panami mga kalabidad at emergency. Kaugnay nito, ang pagsuporta ng PNP sa National Disaster Risk Reduction Management Council sa Whole of the Nation Approach to Resilience at ang mga otoridad andyan kasamang local government units, mga mamayan nagkakaisa para pabibsaan ng mga nalalagas ang buhay at maproteksyonan ang mga buhay ng mga residente. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstrato Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ang Land Transportation Office na i-impound ang mga hindi rehistradong motorsiklo na kanilang mahuhuli simula sa Agosto. Alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na tiyakin ang responsableng pagmamayari ng mga sasakyan para sa kaligtasan ng kalsada. Kasabay nito nagbabala ng mahigpit na parusa si LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza sa mga motoristang hindi magre-renew ng rehistro ng kanilang sasakyan. Bukod kasi sa 10,000 pesos na multa, kukumpiskahin na rin ng mga hindi nakarehistrong sasakyan hanggang sa makapasa ito sa roadworthiness inspection. Nitong Hunyo lamang umabot ng 20,000 ang mga motorsiklo na nasita ng LTO dahil sa expired registration. Yung iba naman hindi talaga pumasa sa roadworthiness inspection.
May nakalaan ng student lane sa bawat istasyon ng MRT3 at LRT2 para sa mga estudyanteng kumukuha ng 50% fare discount. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, layunin nitong mapabilis ang daloy ng mga pasahero at maiwasan ang mahabang pila lalong-lalo na para sa mga estudyanteng papasok ng klase. Mula 20%, itinaas na ang student discount sa mga tren ng 50%. Epektibo nitong June 20 at yan po ay tatagal hanggang 2028. Bonso nito, ang end-to-end trip ay nagkakahalaga ng 55 pesos sa LRT1 at ito ay magiging 28 pesos na lamang para sa mga estudyante. Kaya napakahalaga, sabi ni Secretary Dizon, na meron hong nakalaang student lane sa bawat istasyon ng MRT3 at LRT2 sa mga estudyanteng mag-a-avail ng 50% discount. Planong gawin ng Department of Public Works and Highways ang rehabilitasyon ng EDSA sa 2026. Ayon kay Public Works Secretary Manny Bonoan, hindi kasi praktikal na gawin ang rehabilitasyon sa mga darating na buwan dahil sa tag-ulan na. Naghahanap na rin niya sila ng paraan o teknolohiyang magagamit upang mapadali ang rehabilitasyon. Una nang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi aabuti ng 2 taon ang rehabilitasyon ng EDSA matapos itong pansamantalang suspindihin ang pagsisimula sana ng proyekto nitong nakalipas na Hunyo. Sa showbiz muna tayo. Uy, alam ba ninyo si Jari Sorado? May pag-amin. Nagkaroon pala sila ng affair ni FPJ. Pero hindi naman daw nagtagal ang kanilang relasyon. Sino si Janice Jurado? Ayan ang tatanong natin kay Morley Alinio. Morley, good morning. Isang maulan na umaga, Kuya Angel, na ang patak ng ulan ay naririnig dito sa aking bubungan. Well, nagkaroon ako ng chance na makausap si Janice Jurado. Ayon kay Janice Jurado, galit daw siya doon sa nag-interview sa kanya matapos na aminin niya ang isang araw na pakikipagpapitin-pitin kay Fernando Fu Jr. Inamin nitong si Janice na totoong nagkaroon sila ng relasyon. Pero hindi naman daw araw-araw silang nagkaroon ng pagkakataon na magtalik. Pati daw ang pagkalaki ni The King ay pinag-usapan. Hindi daw totoo iyon. Wala raw siyang sinasabing jutay ang naturang The King. Kaya naman, gano'n na lang ang sama ng loob nitong si Janice Jurado at nililinaw niya na walang relasyong matagalan ang namagitan sa kanila ni Fernando Fu Jr. Yan ang ating DCRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47. Marley Alinio para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Ginoong buhay ito. Ate ba naman yun? Maganda umaga, Pilipinas! Kawawa naman si The King. 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Dalawa ang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manonoy yung ating makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ginang na senior citizen sa Northern Samar nasagasaan ang mixer truck habang naglalakad lamang sa kalsada. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Nagtamo naman ang matinig sugat sa katawan ng isang ginang na senior citizen dito sa lalawigan ng Northern Samar nang mabangga ito ng isang mixer truck sa National Highway ng Barangay Ariquita, Lapisaris, Northern Samar. Maliban sa pagkakabangga sa nasabing biktima, isang motorsiklo at isang tricycle na parehong nakaparada sa nasabing kalsada ang nadamay at naararo pa na nasabing truck. Sa report ng PNP Lapisaris, ang biktima na residente ng Barangay Ariquita ng naturang bayan habang naglalakad lamang sa nasabing kalsada ay nawala naman ng preno itong mixer truck at nabangga ang nasabing biktima. Hindi na makontrol ng driver ang manubila hanggang sa masapul rin at maararo ang nakaparadang tricycle at motorsiklo.
Papunta sa katarman ang ruta na nasabing mixer mula ito sa bayan ng Ali, Northern Samar. Nagtamo na matiring sugat sa katawan ng biktima na agad na isinugod sa Northern Samar Provincial Hospital at hanggang ngayon patuloy na ginagamot at inuobserbahan ng mga doktor. Samantala, nasa kustodiya naman ng Lavisaris Municipal Police Station ang driver ng nasabing truck. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 4 ng umaga, ganap nang makokontrol ng lungsod ng Makati ang Makati Subway Project. Kapag napagtibay ng Singapore International Arbitration Center, ang kasunduang magwawakas sa legal na usapin sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng dating private partner nito. Ayon kay dating Makati Mayor Abby Binay, inaasahan niyang mananalo ang lungsod sa nagaganap na arbitration case sa Singapore Singapore International Arbitration Center para lubos ng makamit ng Makati City ang pagmamayari ng Makati City Subway Incorporated. Ito ay matapos bayaran ng syudad ang private partner nito na Philippine Infradev Holdings Incorporated ng $160 million bilang kapalit sa mga naunang ginastos ng kumpanya sa hindi natuloy na subway project. Nakabatay ang halaga sa audit ng kilalang international auditing firm na PricewaterhouseCoopers. Bilang kapalit, mapapasakamay na ng Makati City ang 1.6 billion dollars na halaga ng mga ari-arian ng joint venture company, kabilang na ang mga lupain, feasibility studies at maging detailed engineering plans ng subway project. Nilulutas sa arbitration ang ilang taong pagtatalong legal sa pagitan ng pamahalang lungsod at ng Infradev matapos na mabitin at tuluyang hindi natuloy ang subway project. Magbibigay daan din ito para sa lungsod ng Makati na isulong ang subway project ng mag-isa o kasama ang bagong kasosyo. Ang naturang proyekto ay orihinal na inlunsad noong pang 2019 bilang isang public-private partnership project ng Makati City at ng Philippine Infradev Holdings Incorporated. Sinabi ni Mayor Abby Binay, magpapataas ang kasunduan sa resources ng Makati na tinatayang nasa 243.4 billion pesos noong pang 2023 ayon sa Commission on Audit. Ang resulta ng arbitration na hindi niya makakaapekto sa kasalukuyang mga proyekto ng lungsod dahil ang mga ito'y ganap ng pinondohan. Meron din naman itong 7.9 billion pesos na pondo ang lungsod ng Makati na natipid mula sa paglilipat ng 10 Embu Barangay sa Taguig City. Maalalang nahirapan ang subway project dahil sa COVID-19 at sa desisyon ng Korte Suprema noong 2021 na naglilipat nga ng mahalagang lugar sa Taguig City na nagbunsod ng $1.7 billion claim ng Infradev laban sa syudad. Ayun pa rin yung impact noon, ano ha? Kinontra naman ito ng Makati bilang isang force majeure na pangyayari. Ayon sa dating alkalde ng Makati City na si Mayor Abby Binay Campos, maaari namang ituloy ng bagong administrasyon ang pakikipaglaban sa kaso, ngunit meron ding peligro o risk na matalo ang syudad at magdulot naman ng $1.7 billion na pagkakalugi na naman para sa bagong administrasyon. Maganda umaga, Pilipinas! Top 7 most wanted sa lalawigan ng Bataan, arestado ng PNP at ng Bataan CIDG. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ang top 7 provincial level most wanted person ng Bataan PNP at ng Bataan CIDG sa bisa ito ng warrant of arrest na inilabas ng kagalang-galang Abby A. Sorbeto, Alba Acting Provincial Judge ng Family Court Branch 3, 3rd Judicial Region, Maribeles, Bataan. Sa pinagsanib na operasyon ng CIDG Bataan Tracker Team Lead Unit, PIT Bataan at Limay Municipal Police Station, na aresto ang akusado na naharap ito sa 2 bilang ng paglabag
sa Section 5B ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang warrant ay may petsang Hunyo 30, 2025 at may rekomendasyon piyansang 200,000 kada isang kaso. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng CADG Bataan ang naarestong akusado. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din sa mga suki ho natin dyan po sa Estados Unidos. Ma'am Evan Lang dyan po sa Las Vegas. Kamusta na po kayo, ha? At syempre yung mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, yung mga seafarers natin, ha? At saka yung pong mga suki natin dyan po sa Malaysia, sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Macau. Ingat po kayo. Naglunsad ng kauna-unahang titanium solar panel sa buong mundo ang University of Tokyo sa Japan. Sa pag-aaral, posibleng maging hanggang 1,000 times na mas epektibo ito kaysa sa tradisyonal na solar panels na gawa sa silicon. Likha ang titanium solar panels na sa pinagsamang titanium dioxide at selenium na kayang i-convert ang sikat ng araw sa enerhiya ng mas epektibo. Nakabuo rin ang mga researcher ng bagong pamamaraan gamit ang yttrium, isang bihirang elemento o rare element upang mas mabilis at mas epesyenteng masala ang titanium na nagpapadali naman sa produksyon ng enerhiya ng mas mura. Sa ulat din ng nasabing pag-aaral, mas malakas ang mga nasabing solar panel kumpara sa 20 nuclear reactors at posibleng maging daan para mawakasan na ang pagdepende ng mundo sa fossil fuel at gawing abot kaya na ang clean energy. Abay, sana nga ho, magtuloy-tuloy ho yung mga research tungkol ho dito dahil pagka nagkataon, hindi na natin po problemahin yung tumataas na presyo ng langis araw-araw o linggo-linggo. Ano ha? Hindi kayo harangin naman ito ng ano ng mga oil companies, ano ha? Huwag naman sana, ano ha? Maawa naman sila sa mundo. Di ba? Ito talaga ano eh. Pero alam mo ninyo, kaya ho natin nababanggit ito. Alam ba ninyo yung mga lupang hinahakot sa Pilipinas? Yung binibenta natin, ha? Yung minimina sa Pilipinas, yung mga bundok natin na pinapatag, sasakay sa barko, dadalhin kung saan, lalong-lalo sa China. Alam ba ninyo ang daming rare elements nun? Oh, kasi hindi naman natin napaprocess eh. Hanggang nakukuha ang binibenta natin lupa. Tapos yung iron ore, yung copper, yung zinc, ano ha? Andun, sa kanila ipoprocess paghihiwa-hiwalayin. Kaya ho, yung ibang bansa, hindi na ho nagbibenta ng lupa basta-basta eh. Yung miniminang lupa. Dito na lang halos sa Pilipinas nangyayari yan. Oo. Ibinibenta natin, ang hindi natin alam, marami pong mga rare elements na kasama din ho nung lupang ibinibenta natin. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga ho sa mga Pilipinong pabalik ng Pilipinas. Wag na ho tayong magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniyog ng ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tunog po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpo-produce na ho tayo ng dekalidad na cacao beans. Pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Meron pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate ng mga raw material na ganin po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang tangerine chocolate po ay 100% gawang lokal but taste and looks global. Kaya nga po sabi ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Sana po ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Pangulong BBM nagpaalala sa mga bagong halal na opisyal na tapos na ang panahon ng politika. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong halal na opisyal sa national at local government na tutukan ang serbisyo publiko. Mensahe ito ng Pangulo kaugnay ng pag-uumpisa ng panunungkulan ng mga nanalo sa nakaraang midterm elections. Paalala ni Pangulong Marcos sa mga ito, tapos na ang bahagi ng politika.
Sa kanyang vlog, sinabi ng presidente na maraming pagtutulungan ang lokal na pamahalaan at national government sa paghahatid ng serbisyo sa taong bayan. Kabilang na anya rito ang implementasyon ng mga programang may kinalaman sa pagkain at sa agrikultura. Inihalimbawa ni PBBM ang programang Benteng Bigas na anya ay magtutuloy-tuloy na sa pagtutulungan ng mga ahensya ng national government at katuwang ang LGUs. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Magandang umaga, Pilipinas! Tapos na po ang eleksyon. Kaya lang, ang dami pang hindi makamove on. Lalong-lalo na yung mga hindi makatanggap ng kanilang pagkatalo. Kasi dinaya duho sila. Ganyan naman ho sa Pilipinas. Dalawa lang naman ho klase ang politiko natin. Isang natanalo at isang nadadaya. Isa pang atletang Pinay ang nagningning sa international stage kasunod ng tennis star na si Alex Ayala na gumawa ng kasaysayan sa Wimbledon WTA Finals. Ito po yung 14 anyos na equestrian na si Zoe Elisa Ko na nakakuha po ng first place sa show jumping championship category ng prestigious na Longinas Global Champions Tour. Nasungkit ni Ko ang unang pwesto sa lahat ng tatlong height classes, 80 centimeters, 85 centimeters at 90 centimeters, laban sa ilang pinaka-most competitive young riders at mga ponies sa mundo. Ang tagumpay ni Zoe Elisa Ko ay nakakuha hindi lamang ng mga medalya kundi maging ng national pride habang tinutugtog po ang Philippine National Anthem sa bawat tournament. Ayon sa ina ni Zoe na si Mylene Ko, ang marinig lamang ang Philippine National Anthem ng 3 beses na tinugtog ay matuturing ng unforgettable. At salamat sa gintong medalyang nakuha ni Zoe. Zoe ay nagsanay sa nakalipas na 7 taon sa ilalim ng guidance ni Coach Joker Arroyo at ang kanyang dedikasyon at tagumpay ay naging standout sa equestrian community at naging source ng inspirasyon ng mga aspiring Filipino athletes. Siya po anak ni Congressman Saldico. Inimok naman ni Senator Bongo, chairperson ng Senate Committee on Youth, ang mga nagtapos sa Davao del Sur State College gamitin ang kanilang edukasyon sa paglilingkod sa kapwa at sa bansa. Ginawa ni Senator Go ang pahayag ng dumalo bilang speaker ng 6th commencement exercises nitong nakalipas na Biyernes sa imbitasyon ng college president na si President Augie Puertes. Sa kanyang talumpati, binati nito ang mga nagsipagtapos at pinuri ang kanilang mga magulang sa kanilang sakripisyo para makapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Paalala rin ni Senator Go sa mga nagtapos na huwag kalimutan kung saan ang galing at huwag tumigil sa paglulungkod sa iba. Hindi niya kailangang maging sikat o may posisyon para tumulong dahil kung minsan ang pinakamaliliit na gawa natin na kabutihan at kabaitan ay nagpapabago sa buhay ng isang tao. Naging highlight sa talumpati ni Senator Go ang sakripisyo ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang ganti lamang na hinihingi ay mag-aral mabuti at makapagtapos ng pag-aaral. Very proud ding ibinida ni Senator Go ang kanyang anak na isang CPA lawyer at kasalukuyang Vice Mayor ng Lupon, Davao Oriental. Ito si Christian Lawrence Go. Nagtapos bilang valedictorian ng Ateneo School of Law noong 2024. Alam ba ninyong kasama sa graduate doon ho sa batch na ito dyan po sa Davao del Sur State College ay 5 pipit bingi. Magandang umaga, Pilipinas! 6 mula sa 30 bar ministers ang nagsumite ng kanilang courtesy resignation noong Hunyo ang pinanatili sa kanilang posisyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinabi ni BARM Chief Minister Abdurraup Makakwa, kabilang sa kanilang pinanatili sa pwesto sina Ministers Ahmad Brahim ng Natural Resources, Ubayda Pakasem ng Budget and Finance, Kadil Sinulinding ng Health, si Muslim Ensema ng Labor and Employment, Raisa Jajuri ng Social Services at Jihan Usup ng Science and Technology. Ayon kay Minister Makakwa, patuloy pa rin ang evaluation sa performance ng iba pang mga BARM officials na siyang magiging basahan kung pananatilihin sa posisyon o dapat nang palitan ang mga ito.
Maganda umaga, Pilipinas. At least may review mangyayari. Hindi yung magiging palakasan lamang yung pagpapanatili. Kung sinong malapit doon ho sa selection committee, silang mananatili. Yan, pero mas masama kung ang irerekomendo mong ma-appoint sa isang pwesto yung asawa mo bilang head ng search committee. Ay, sus may Ginoo. O ng selection committee. Alam mo ninyo, ganitong mga balasahan, ang nangyayari po dyan ngayon, turf war. Turf war. Yung bang agawan ng poder. Sa bawat organisasyon po, pribado man o pampubliko, karaniwang nag-aaway yung nasa mid at saka top management para po makakuha ng magandang posisyon. Sa mga pribadong kumpanya, ang kagustuhan ho ng ilan para ma-promote, para mas mataas ang sahod. Yan, kadalasan yun hong nangyayari sa private sector. Pero sa gobyerno, kadalasan po, ang turf war ay bunsod ng kagustuhang magkamal ng mga benepisyong pinansyal. Halimbawa, Department of Justice. Ano bang karaniwang juicy position ho sa Department of Justice? Bureau of Immigration. Di ba? Ano pa ba? Yung prosecution service. Yan, Sa Department of Finance naman, pinag-aagawan yung Bureau of Customs, at saka yung Bureau of Internal Revenue. Aminin man natin o hindi, sa dulo ho ng mga bangayang ito, ang nagdurusa po ay ang taong bayan. Dahil kadalasan, kung sino yung hindi naman karapat-dapat, hindi nakapag-deliver, yun pa ang nananatili, at yung nagdi-deliver, yun ang natsutugi. Dahil po sa agawan ng poder, di lamang ang taong bayan ang lugi at hindi ang siya naapektuhan, kundi yung mismong organisasyon. Pagka nagsimula na ho yung turf war, tumitindi po yung internal struggle at the expense of the agency. Ayan, Bukas po, abangan nyo, pag-uusapan natin kung paano yung talikurang saksakan ng isang malaking ahensya ng pamahalaan kung saan ang leader daw po ay isang babaeng undersecretary. Ayan, isang babaeng undersecretary ang nananaksak ng kanyang kapwa para lamang maisulong ang kanyang sariling interes. Maganda umaga, Pilipinas. 27 anyos na binata na tulak ng Shabu arestado sa bypass operation sa Dagupan City. May nakuha pa hong 34,000 halaga ng Shabu. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan at chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Dagupan City Police Station ng 27 anyos na binata, helper at residente ng Barangay Pugaro sa lungsod, matapos itong madakma sa isinagawang by-bust operation ng PNP. Sa ulat ni Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Palisok, alas 12:12 ng madaling araw kahapon nagsagawa ang kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit ng operasyon sa Barangay 1 sa syudad gamit ang marked money, isang nagkunyaring buyer, at binentahan ng suspek ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang Cebu at nang magkaabutan ng illegal na droga at marked money. Agad itong inaresto. Ang nakumpiskang Cebu sa suspek ay tumitimbang ng humigit kumulang 5 gramo na may street drug price na 34,000 pesos. Nasamsam din sa suspek ang ginamit ng marked money sa operasyon. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ng suspek. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Posibleng manatili bilang House Minority Leader ng 20th Congress ang re-elected 4-piece party list representative na si Marcelino Libanan matapos umani ng suporta mula sa mga kapwa mambabatas. Sa manifestong nilagdaan ng 26 na kongresista kabilang sina Akbayan Party List Representative Shell Jokno at ML Party List Representative Leila De Lima, inendorso nila si Libanan sa posisyon kasabay ng pagbuo ng isang opisyal na opposition bloc. Base sa manifesto, kumpiyansa ang mga mababata sa kakayahan ni Libanan na mamuno ng may dangal, karunungan at dedikasyon bilang minority leader. Tinukoy din ang malawak na karanasan ng Libanan sa legislatura, ehekutibo at bigyan din ang pagpapahalaga sa transparency,
Ganyan din sa pananagutan at inklusibong pamamahala, bagay na mahalaga nila tungo sa isang matatag at responsableng minority bloc. Tuloy-tuloy daw po ang pagbebenta ng 20 pesos na halaga po ng bawat kilo ng bigas. Ito naman ang sinuguro ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng pangamba na hindi manatili ang 20 bigas meron na program. Iginit ng Presidente, hindi band-aid solution ang nasabing programa at natitiyak niyang hindi bababa ang pagbili ng National Food Authority sa palay ng mga lokal na magsasaka anuman ang maging presyo ng bigas. Sa kasalukuyan, binibili ng NFA ang bigas ng mga magsasaka sa halagang 18 pesos bawat kilo kapag fresh o basa pa. Habang 19 pesos naman hanggang 23 pesos ang bawat kilo ng malinis o tuyo na. Kamakailan lamang ininda na ng mga magsasaka ng mga Aldan, Pangasinan ang pambabarat sa kanila ng mga trader kung saan nasa 9 hanggang 10 pesos per kilo na lamang ang pagbili ng kanilang aning bigas. Dito nga daw po sa may bandang Mindoro, meron pang 8 pesos magandang umaga. Director Joel Valera, magkano bang bilihan talaga ng palay dyan sa mga lugar na yon, ha? Kalungkot to, kawawa talaga. Sino nga bang gaganahan magtanim ho ng palay? Kung ganyan ho yung bilihan. Binagmamalaki ng NFA, mamimili sila ng dagdag. Hanggang 2% lang gaya yung bilihan ng NFA. Di ba? Sabi mo, wag ho kayong mag-alala, masusolusyonan na natin yan. Kasi daw meron ng batas. Kailan pa yan? Mag-aanihan na nga Ay nako, baka may oras ho kayo. I-check ho ninyo yung column ni Bu Chanco sa Philippine Star ngayong araw na ito. Kung saan dinitali ho niya yung programa tungkol po sa rice policy. Yan sabi ho kasi ni Pangulong BBM. Di ba si BBM ang Pangulo ho naging 18 months na secretary din ho ng Department of Agriculture matapos siyang maluklok sa pwesto. Di ba? Sa ilalim ho ng kanyang pamumuno, siya yung pinakaunang naging Agriculture Secretary. And for more than 1 year, 1.5 saka ito nagtalaga ng bagong kalihim. So, ibig sabihin, within 1.5 years, wala pa rin nakitang solusyon ang Pangulo. Ayan, Iba ho kasi yung policy sa programa. Gaya ho ng ipinapaliwanag ng isang eksperto na nakausap po ni Ginoong Bu Chanco. Ang sabi niya, we have a policy of favoring rice which receives more than 50% of the DA's budget, leaving little for improvement of other crops where our farmers can earn more income. All these make agriculture unattractive to the youth as a career path. Totoo ho ito. Sino ba namang gusto pang kabataang magpurso ng karera tungkol po sa animal husbandry, sa livestock industry? Kita naman ho ninyo nangyari doon sa ASF. Ako mismo, Ako mismo, personal ho namin karanasan. Gustuhin mo mang magbaboy pa, dahil marami kong matutulungan dito sa livestock industry. Kaya lang, naramdaman ho namin, ala naman pala kaming aasahang ayuda mula sa gobyerno, pagdating ho sa paghahayupan, wag na. Anyo na matengga yung mga kulungan ho doon, dahil sa, wala ho, ni singkong duling. Yung mga pinangakong ayuda para sa mga ikakal na baboy, drawing ho yun. Kung may nakatanggap lang, siguro mangilan-ngilan. At saka yung malapit ho sa kaldero, malapit sa kawali. Yun lang ho yun, nabigyan. Pero yun maramihan, maniwala ho kayo. Alahong nangyari doon. Pangalawa, matagal na ho natin sinasabi. Isa ho sa mga dapat palakasin natin, corn industry natin. Di ba? Tagutom. Meron tayong yellow corn. Mayaman ho yan sa beta-carotene. Problema ho dito sa atin sa Pilipinas, tingin ho kasi sa pagkain ng corn, pang mahirap. Kung tutuusin, mas masustansya ho yung corn dahil matagal ho itong matunaw at nakatutulong para magamit ng gusto ng katawan yung energy na nanggagaling po sa corn. Kaya nga tawag sa Visayas yan, ligog busog Di ba? Anong programa natin sa corn? Di ba? Wala. In fact, yung DA Biotech, dina-downgrade na ho ngayon. So, hindi ho natin maintindihan ano ba talagang programa na gusto ho nating gawin para mapalakas ang agrikultura.
isa sa mga napabayaan, although hindi naman hulang sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong BBM, sa nakalipas na mga administrasyon, napabayaan din po ito. Dati ho, sugar exporter ho tayo. Di ba? Isa tayo sa mga pinakamalaking sugar exporter. Wala na, napabayaan na. Oo. Meron pa isa, coconut. Di ba? Dati nangunguna ho tayo, pero ala hanggang ngayon. Yung sinasabi mga programa sa pamamahagi ng binhi, naku, hanggang ngayon puro drawing ho yun. Ala ho. Bakit ho? Kami ho, nagtatanim din ho kami ng marami ho kami. Ako ho nakapagtapos ng pag-aaral sa tulong po ng tatay kong magniniyog. Sa industriya ng nyuga noon. Pero ngayon wala. Kaya paano makukumbisi ang mga kabataan na bumalik sa pagsasaka kung wala hong matinong programa? Sabi nga ni Mario Balasong, Engineer Mario Balasong, nag-o-offer na nga ho sila ng scholarship para sa mga gustong kumuha ng fishery dito po sa Taal, yan po sa Talisay, Batangas. Sabi niya, alangan taker alang gustong mangisda. Bakit? Ang tingin ho nila sa mga mangingisda, mahirap. Ang dami nating programa na pwede gawin para palakasin ang fishery industry. Diba? Kaya sana ito ho, isa ho sa mga pagtuno. Wag tayong rice-centric. Maganda umaga, Pilipinas! Wag ho tayo puro bigas. More than 50% ho ng budget ho ng Department of Agriculture ay napupunta po sa rice industry. Kaya nakakalimutan yung iba pang mga high-value crops. Ilan? 13. Anyway, basahin ho ninyo. Para ho siguro sa mga policy makers ho natin at dyan ho sa mga magagaling nating mga official dyan sa Malacanang, basahin ho ninyo yung column para mas maintindihan nyo. Maganda yung sinasabi na maganda yung sinasabi na maglaan tayo ng laboratorio para sa soil analysis. Ginawa ni Secretary Darian Ang problema, alam ba ng mga magsasaka yung mga programang yan ba'y nararamdaman nila? Yun ho, ibig sabihin, ang bottom line pa rin, education. Maganda umaga, Pilipinas! 55 na makalipas po ang alas 4 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ang abang ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na dalubhasa na commander ng ating immune system. At yan po ang responsable sa mga pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakakatulong po yan para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, na papanumbalik natin ang sigla ng ating katawan, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung may mga katanungan pa ho kayo, text po kayo sa 0917-110-6580. Meron po tayong mga medical experts na nakastambay dyan. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At pero huwag natin kalimutan ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon, kung bibili pa ho kayo online, may chance pa ho kayo humabol dito po sa discounted price natin online. Puntahan po ninyo yung ultabayo.shop, i-click po ninyo yung QR code at gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel to avail of 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! Dako muna tayo ng Amerika, mga nasawi sa nangyaring flash flood sa Texas, sumabot na ng 70. Kasama natin ngayon si John Barrete Acol, ang ating pong US correspondent. John, may buntag di mo. Good morning. Good morning, Kuya Angel. Ito na ang isa sa pinakamalungkot na selebrasyon ng 4th of July o selebrasyon ng Independence Day ng Estados Unidos. Dahil sa opisyal na tala ng mga otoridad, umabot na po sa 70 katao ang kumpirmadong nasawi at 11 pang mga batang babae pa ang kasulukuyang hinahanap. Ito ay sa nangyaring flash flood po sa Camp Mestic, Kerr County, Texas, ditong nakalipas na Biyernes. Sa ngayon na hindi pa nawawala ng pag-asa ang mga rescuer na mayroon pang buhay o nakaligtas sa mga pinsalang pagbaha na nangyari sa tinatawag na All-Girls Summer Camp. Samantala, humihiling na si Texas Governor Greg Abbott ng Federal Disaster Declarations para makapagtutok sa kanilang mga rescuers sa kanilang mga operasyon.
Nagpaabot naman ng pakikiramay sa US President Donald Trump at sinasabing tutugon ang pamahalaan sa pangailangan ng mga apektadong residente doon at tinagdaan nito kanina lamang Kuya Angel ang tinatawag na deklarasyon ng kalamidad kanina lamang para sa Kerr County na-activate ng Federal Emergency Management Agency sa Texas. Sinisi naman ng ilang mga dating namumuno ng National Oceanic and Atmospheric Administrations o NOAA ang kakulangan ng sapat at maagang babala, pati na rin ang kakulangan ng mga tauhan dulot ng budget cuts ng Administrasyong Trump. Sa tala ng mga lokal na otoridad, mahigit sa 850 katao ang nailigtas mula sa Camp Mystic area sa Kerr County, Texas. Ang nangyaring flash flood ay nangyari 4:35 a.m. Central Time, Friday ng madaling araw. Ito ay dahil sa walang humpay na pag-ulan, Huwebes pa lamang ng tanghali hanggang Biyernes ng madaling araw na nagdulot ng pag-agos ng tubig baha sa Guadalupe River at umapaw ito sa mabilis na rumaragasa sa Camp Mystic na ikinagulat ng mga natutulog pang mga 750 na kabataang campers. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang paghahanap at pagsakip sa mga nawawala pang mga camper. Samantalang wala pang sinasabi ang Embahada ng Pilipinas dito sa Washington DC kung may mga Filipino-Americans na kasama sa mga biktima ng flash flood dyan sa Camp Mystic sa Kerr County, Texas. At yan ang update, Kuya Angel. Ako naman si Joy John Valente Acol ng radyo natin, nagulat live mula dito sa Washington DC, USA para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam mo, Joy John, antindi ng Texas, pagka tag-snow, antindi naman ng blizzard dyan. Pagka tag-init, extreme heat naman. Tapos ngayon tag-ulan, eto flash flood. Wala kang mapuntahan, Tama kaya Kuya Angel. At lately, ang Texas ay nagkakaroon na rin po ng snow. Dati kasi ay walang snow dyan. Ngayon meron na rin. Mayroon na rin. Hindi, sa Houston, di ba? Sa Houston, hindi ba sila nakakaranas ng snow? Hindi, tagulan lang. Kuya Angel. Tagulan lang. Mainit ang panahon doon. Tagulan lang. Tagulan lang. Pero lately, dito nakalipas lamang na winter, ay nagkaroon ng snow sa kanila. Nga, doon nakalipas na winter. Hindi ready yung hindi ready yung mga structures nila doon, di ba? Para sa ganyang klase ng Ni-report ko din yan dito sa programa mo. Dahil hindi sila handa, hindi sila handa, wala silang mga truck or mga snowplow na panglinis sa mga kalsada. Lahat ng mga kalapit na state ay tumulong sa Texas para kuhanin ang mga snow at linisin ang kalsada. Okay. Anyway, John, ingat ka dyan at si Elon Musk maglulunsad ng bagong political party. Yan ang pinag-uusapan dito ngayon. Sige, John, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Thank you. Angel. Maraming salamat si John Valente Acol, live po mula sa Estados Unidos. Maglulunsad nga ng bagong political party ang SpaceX founder na si Elon Musk. Ito ang inanunsyo ni Musk sa kanyang X o dating Twitter account ilang linggo matapos ang matinding alitan nila ni US President Donald Trump. Ayon kay Musk, bubuo siya ng American Party o America Party sa gitna ng hamon sa Republican at Democratic two-party system. Gayunman, hindi pa malinaw kung formal nang nairehistro sa election authorities ang partido ni Elon Musk at hindi rin binanggit ni Musk kung sino naman ang mamumuno sa kanyang bagong partido. Maganda umaga, Pilipinas! Nakakagulo ang bansa nila sa mga trahedyang dumadating dala na sakuna. Ang pinag-uusapan ay politika. Sus, may Ginoo, parang Pilipinas lang, 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama na natin si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Nag-U-turn nga po ang Bagyong Bising. Anong latest dito? Alamin natin mula kay Dan Villamil. Dan, good morning. Yes po, good morning po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Bising kaninang alas 4 ng umaga sa layong 405 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Isa itong typhoon na may taglay na lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 130 km per hour, pagbugso na umaabot ng 180 km per hour. Yung paggalaw nito ay northeastward sa bilis na 25 km per hour.
At as of 5 a.m. today, wala na nakataas sa tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa at wala na rin tayong inaasahang direktang epekto ni Bising sa ating kapuluan. Gayunpaman, dahil sa pag-iral ng habagat, makakaranas pa rin tayo ng maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon at western sections ng Visayas at sa Mindanao. Kaya sa ating mga kababayan, sa areas na ito, especially over Ilocos Region, Zambales at Bataan, maging handa pa rin po tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Sa lalalabing bahagi ng ating bansa, especially dito sa rest of Visayas and rest of Mindanao, ay mas maaliwala sa panahon na ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap. May tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan na may pakulog at pakilat na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, wala nang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng extreme northern Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng maalong karagatan. Si Angel? Dan, NCR nga kasi pagpasok ko kanina medyo may tuloy-tuloy pa rin pag-ulan. Ano yung naasahan natin? Opo, itong mga pag-ulan na ating naranasan dito sa Greater Metro Manila area ay dala po ng isang thunderstorm na dulot ng habagat. So, nangangahulugan po, hindi po magtatagal yung mga pag-ulan na ito. Pagsapit ng umaga hanggang sa tanghali ay wala na po tayong inaasahan na mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Mga hanggang ano oras titigil to, Dan? Possible po mga alas 6 ng umaga, wala na po itong mga pag-ulan. So, thunderstorm lang po kasi ito. At as of now, actually, yung mga issuance po natin, itong mga localized advisories natin ay thunderstorm advisory po. So, wala po tayo nakataas na rainfall advisory or heavy rainfall warning. Kasi bagay, wala din kami nadaanan flooded area kahit sa mga underpass. Oo. Usually po, senyales ito na, kumbaga, localized lamang. Kumbaga, itong northern portion area lamang ng Metro Manila yung mga nakakaranas sa pag-ulan. So, hindi po buong Metro Manila yung mga nakaranas sa malalakas sa pag-ulan. Okay. Dan, maraming salamat. Ingat. Thank you. Thank you po and good morning, sir. Si Dan Villamil, wala po sa Pag-asa. Doon ho sa mga nagtatanong kung meron nga pong suspensyon ng klase, may pasok po. Ayan, ha. Dan, sabi nga ni Dan Villamil, may mga 6 o'clock tigil na ho yung pagbuhos ng ulan na yan. Ha? Pero siguro, kayo na rin ho magpasya doon sa mga lugar ho ninyo kung nakikita ho ninyo medyo flooded, although nakuha naman ang situational report sa mga areas, ano ha, para makita natin kung may mga flooded areas. Pero so far doon sa mga nadaanan namin kanina, ala ho naman kumbaga sa Bisaya pa, inday naman ang ulan. Medyo hindi ho ambon, medyo may kalakasan doon sa ibang area pero hindi pa ho naman nagdudulot ng flash flood, ano ha. So ang sabi ho ni Dan Villamil, inaasahan nating after 6 o'clock towards, wala na tayong inaasahan pang mga pag-ulan sa maghapon. Maganda umaga, Pilipinas! Ano man ang lakad natin, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound, improved alcoholone. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya chimok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ayan na. Lagi ho nating i-ready ang ating pong mga emergency kit. Ano ha? Nang sa gayon, pagka kinakailangan ng mga agarang paglikas o evacuation, hindi ho tayo nangangapa pagdating ho natin sa mga evacuation center dahil alaho tayong magamit. Ano ha? Huwag natin kalimutan, laging lalagyan yan ng family alcohol. Maganda umaga, Pilipinas! Si Dr. Jose Rene De Grano, ang Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines, kasama na natin. Meron ho kasi tayong nakuhang report na hindi na daw muna tatanggap ang mga ospital sa ilalim po ng PAPI ng guarantee letter mula sa mga opisyal ng gobyerno. Ito yung guarantee letter na binibigay ho sa mga pasyente. Ano ho? Dr. De Grano, magandang umaga po sa inyo, Mr. President. Magandang umaga po, Angelo, at sa ating po mga taga-kikinig po. Opo, totoo ba ito? Hindi na muna kayo tatanggap ng guarantee letter? Actually, yun po ang binabalak nilang gawin. Ano? Binabalak pa lang. Binabalak pa lang po. Hindi naman po agad
gagawin nila kaagad yon. Kasi nga po, ang alam po niyan, meron po silang MOA with DOH yan, no? Ngayon, kung sakaling sabihin nila na ayaw na namin tumanggap muna, they have to notify Department of Health. Ito yung guarantee letter galing kay senador, galing kay congressman, galing kay Gob, galing kay mayor. Ito yun, ano? Yung binibigay. Yes po. Oo. Through the Malasakit office po yon ng DOH. Yun po yung para sa MAIPIP. MAIP. Oo. MAIPIP. Oo. Medical assistance for indigent patients. Indigent patients and financially incapacitated patients. MAIP. Oo. MAIPIP. Magkano pa ang utang? Ayoko ito. Oo nga ho eh. Actually, kaya po medyo, ito po naman doon lang sa aming probinsya, sa Batangas. Sa Batangas, halimbawa. Sa Batangas po, umabot po ng around 500 million. 500 million ang utang sa mga ospital? Sa mga ospital po, doon po sa Batangas, are more than 40 private hospitals po yan. So, yung pong mga pagkakautang na yun, or payables nila, umabot po yan ng receivables sa amin, ay umabot po ng more than 500 million. Teka muna, bakit hindi nababayarin? May pondo ho naman yung MAIP. Yun nga po siguro ang lang po nila dyan sa bureaucracy, hindi nare-release ang fund, yun po ang sinasabi nila, ano. But yun nga po, nag-report na po ako ng kay Secretary Herbosa, bakit po nagkakagulo. Sinabi naman po niya, sige, look into that at titignan natin kung bakit nagkakagulo. Kasi nagkaroon lang nga po. Oo. Hindi, pero dati na ito, sabagay, sa PhilHealth dati, ang tagal nga bago kayo mabayaran, ano ha? Siguro po inabot ng Actually, yung iba po noong last year, palagi ko inabot yan ng ng eleksyon, Kaya medyo ang pag-release, ng mga ibang pondo na yan, Hindi. Ganun na yan. Oo. Pero naintindihan ho namin yung operasyon nyo dahil hindi naman ganun kalakihan ang kinikita ng mga ospital. Madidelay pa yung mga ipinapangako sa inyong katulad ho nito, service rendered na ho ito eh. Po, diba? Tama po. Yan, po. Kasi ito po, halimbawa po, may bill ng pasyente, papawasin natin kung ano man yung nakukuha ng pasyente natin sa PhilHealth, babawasin na po kung may HMO sila, babawasin, kung may PCSO sila, babawasin. And then ito po yung talagang out of pocket na dapat na babayaran nila. Ngayon, nakakakuha po sila ng guarantee letter sa ating mga congressman, senator, governor, etc. So yun naman po ino-honor ng mga ospital dahil nga po, siyempre, mas mabuti na rin yan sa promissory notes pa sila, ganyan, etc. Yun naman po, maganda naman po talaga ang takbo noon Biglang medyo tumagal. Nagka-problema nitong eleksyon. Sana nga po dahil lang sa kampanya, ha? Teka nga pala, Dok, maiba ako kasi may natanggap din ho kaming reklamo. May mga ospital pa rin na money down before treatment. Bawal na yun, di ba? Bawal po yan, especially po kung alam po, dalawang klase po yan. Special kung emergency po, bawal na bawal po yan. Okay. Hindi po pwede. Ngayon, meron po kasi naman na hindi naman emergency. Dapat po yan ay may pag-uusap muna. Saka kung meron po, dapat hindi po hinihingan yan ng tinatawag natin down payment. Hindi, tsaka kung may pag-uusap po. Tsaka kung may PhilHealth naman, di ba? Meron nga pong PhilHealth. Especially, mapakita lang po nila na miyembro talaga sila. Oo, tsaka yung bang PhilHealth, gagamitin mo lang pagka i-admit yung pasyente? Di ba kahit na hindi naman? Usually po, depende po. Pagka nasa emergency room, meron na po tayo ngayong yung emergency package. Oo. Kaya pwede pa rin nalang gamitin yung PhilHealth. Pang-emergency, di ba? Limitado po yun, opo. Oo. Ngayon, kung hindi po emergency, baka yun ang hinihingan nila ng parang deposit. Let's say, sabihin natin na ako po yung magpapa-opera kasi meron akong halimbawang
tanggalin dito sa aking katawan, ay baka gagastos po ako na halimbawa 50,000. Ganyan. Ay, hindi emergency yun. Hindi po emergency yun. Yun po ang minsan, hinihinga nila na, ay siya para naman po sigurado, alam po, nag-uusap na kayo ng inyong doktor, ang gagastusin niyo ganito. Baka naman po yung i-deposit muna ang kalahati man lang yan. Nasa ganun po, sigurado naman tayo na may bigay lahat sa inyo, yung mga paunang gamot na ibibigay bago kayo baka ganun po. Pero sa emergency po, hindi bawal. Sige. Bawal po yun. Dok, balitaan nyo kami pagka may development na dito at ano magiging tugon ng Department of Health. Dahil medyo nakababahala din ho yung balitang hindi tatanggapin. Yung iba, kinakabahan din. Lalong-lalo na kung masyadong umaasa ho doon sa mga maip-maip na yan, ha? Actually, nakakausap na po namin yung taga-region at sabi naman po nila, gagawa na nilang paraan. So ito po mga hospital na nagsabing gano'n, in-advise na po namin. At malamang naman po ay medyo maghintay-hintay na lang po kami doon sa sa pagdating po nung kanilang ng aming mga resibo po. Okay. Dr. De Grano, maraming salamat po. Ingat po kayo. Salamat po. Magandang umaga po. Ang presidente po ng Private Hospital Association of the Philippines, si Dr. Jose Rene De Grano. Magandang umaga, Pilipinas! Tinangaan ng isang 70 anyos na lolo matapos na mag-enroll bilang grade 7 student sa Leyte. Kinilala si Lolo sa pangalang Jose Ralios. Ito po ay magbabalik pag-aaral matapos na magretiro sa trabaho. Kasalukuyan siyang pumapasok sa Mahaplag National High School kung saan niling nito sa guro ng paaralan na ituring siya bilang ordinaryong estudyante, walang special treatment. Kwento ni Lolo Jose. Si Lolo Jose. Kwento ho ni Lolo Jose, matagal na niyang inaasam na makabalik ng pag-aaral matapos hindi pinalad na makapagtapos noong ganyang kabataan dahil sa hirap sa buhay. Maaga din siyang nag-asawa. Nagkaroon ng 5 anak na kailangan buhayin, kaya't nawalan siya ng pagkakataong makapag-aral habang nagtatrabaho. Ayon naman kay Mahaplag National High School Officer in Charge, Winico Bantaculo Jr., si Tatay Jose ay isa lamang sa pagpapatutuo na walang pinipiling edad ang pag-aaral at ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sa mga kababayan natin, kung gusto nating tumulong din sa ating mga kapatid na mga magsasaka, tangkilikin natin ang kanilang mga produkto. Isang halimbawa dyan ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyong po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Yung Tangerine Chocolate.ph naman, doon ho ninyo pwedeng i-check yung pong 10 variants po ng Tangerine Chocolate na gumamit din po ng mga raw material galing po sa ani ng mga magsasaka. Lahat po ngayon po pwede ho ninyong itanong din sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Sa ating pagbabalik, pag-uusapan ho natin ng bakuna. Oras muna sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. 20 minutos na makalipas ng alas 5 ng umaga. Kung ano ang pinapipindot 20 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Kasama na natin si Dr. Erica Davilo, ang head ng Vaccine Committee ng Philippine Medical Association. Doc, magandang umaga po sa inyo. Umaga po at sa atin po mga tagapakinig po. Magandang umaga po sa lahat. Oo. Dok, ano status natin? Tumitindi pa rin ba problema natin sa dengue? Yes, sir. Alam po natin na unang quarter po ng taon, simula po ng January hanggang May, mataas po ang kaso ng dengue. Nasa 124,000 po ang cases ng dengue at ang karamihan po dito ay mga bata from 5 to 9 years old. Ngayon po, simula po yan nagtaas ng mga last quarter po last year. Pero di ba nga po dati, ang dengue po is usually seasonal, tag-ulan. Pero dahil nga po last year naramdaman natin, in first quarter of this year, kahit summer,
tumaas siya. Ultimo kung naalala natin, nung February, nag-announce ang Quezon City ng outbreak ng dengue. So masasabi natin ngayon ang dengue, hindi na siya seasonal, hindi lang siya tuwing tag-ulan. Kundi maaari siyang tumaas sa kahit anong panahon at kung saang lugar po. Depende rin po sa mga demographic area natin sa bansa. Oo, tsaka Doc, mukhang ano na siya, hindi na siya day-biting mosquito na lang, ano ha? Dati sabi nila, di ba, tumitira lang yan pagka madaling araw o kung hindi towards late afternoon, ano ha? Ngayon... Usually po sa hapon po. Oo. Ngayon, whole day na siya? Actually, wala pa naman pong pag-aaral na talagang buong araw. Siyempre, nandun pa rin po tayo sa pag-aaral na nasa mga hapon pa rin po siya nangangagat, no? So, siyempre, may mga masusi pa rin po pag-aaral para gawin yon. Pero kasi ang nakakabahala doon, ultimo kahit sabihin nating summer, di ba? Nandiyan na yung, marami pa rin yung mga nagkakaroon ng aksidente or cases po pala ng pagdating sa dengue. Dok, number one, nandun yung takot ng ating mga kababayan doon sa mga naunang klase ho ng bakuna, ano ha? Pero available pa ba yung mga bakuna para sa dengue? Okay po. Una yung una pong bakuna na dating lumabas ay hindi naman po na-aprobahan, yes, no? Ngayon po, meron po tayong second na bakuna na kung saan po is yung tinatawag na Qdenga or TAC-003. Ito pong bakuna na to is approved na po ng World Health Organization at dumaan ng pre-qualification. So ano po bang ibig sabihin nito? Pre-qualification, ibig sabihin po yung kanyang kalidad, visa at kaligtasan is na pag-aralan na. Kaya po siya is binigyan na ng license sa 40 countries sa ibang bansa. So ngayon sa other countries, ginagamit na siya. Dito sa Pilipinas po, nasa process pa rin po siya na pinag-aaralan po ng ating Food and Drug Administration or ng FDA. Naghihintay pa rin tayo na maaprubahan siya ng FDA. So sana nga po this year, maaprubahan na siya at ayun po, maging open na po sa publiko. Anong status sa FDA? Ano hong nagiging dahilan ng pagkabalang kung sa 40 bansa largely ginagamit na po siya? Opo. Sa 40 countries po, meron na silang lisensya para gamitin. Yung ginagamit na po na iba-ibang bansa, katulad po na Malaysia, Thailand, Indonesia, and Vietnam. Ngayon po, dito sa atin sa FDA, maaari nating sabihin na kasi iba-ibang bansa po, may iba-ibang mga regulations. So, syempre, hindi naman po lahat-lahat parehas tayo ng mga regulations pagdating po sa mga ganyan. So, syempre, siguro sa ating bansa, ang FDA is talagang pinag-aaralan lang nila mabuti at dumadaan sa masusing pag-aaral dahil ayaw na nating merong hindi magandang mangyari. Alam niyo yun? Kaya nga, kailangan ibibigay natin gamot lalo na sa mga Pilipino is bukod sa kalidad, mabisa is yung ligtas gamitin or ibigay sa ating mga mamamayang Pilipino. Lalo na po pagdating sa dengue vaccine. Yun ba po pwedeng iturok sa bata? Yes po. So basically po, ang ibang bansa po, ginagamit ito from 4 years old hanggang pataas po. So, ito yung mga binibigay ngayon na ginagamit sa ibang bansa. Okay. Actually po, nagamit na po ito ng napakaraming tao sa Brazil, sa South America kasi nagkaroon sa kanila na outbreak. So ilang milyon na po ang naibigay. And hanggang ngayon, wala naman po tayong nakikitang any risk or mga side effects na itatala simula po na naibigay ang bakunang ito, ang Qdenga or TAC-003. Hindi naman tayo pwede, kung nasa alarming situation tayo, hindi naman pwedeng idaan to sa emergency, tawag natin doon? Emergency procurement? Yes, opo. Yung katulad po ng dati sa COVID. Actually, sir, sa atin ngayon, bumababa naman po ang kaso ng dengue. Pero siyempre sa atin, ang mahirap kasi, may mga pasyente tayo na namamatay dahil lang sa dengue. Na alam naman natin ang dengue, preventable. Yung kagat na isang lamok, preventable, treatable, at dapat walang Pilipinong mamatay nang dahil lamang sa dengue. So kung alam nga natin, ang World Health Organization, meron po silang vision na 50% reduction ng mga cases ng dengue and zero dengue deaths in 2030. So ang Philippine Medical Association po, kasama ang End Dengue Coalition, isinusuportahan po ang vision ng World Health Organization at ang mga programa ng DOH. Katulad ng Alas 4 kontra dengue. So meron rin bago programa ngayon ng DOH. Ang DOH na taob, takip, taktak at tuyo. Para masiguro na yung mga gamit natin or kapaligiran natin is malinis at tuyo. Then alam naman natin, ang dengue is
dumadami sa mga stagnant water, di ba? Lalo na ngayong tag-ulan. Oo. So, isa yun sa mga programa ng DOH kasi nasusuportahan ng Philippine Medical Association. Oo. Tsaka siguro doon sa mga lugar na talagang madamo, medyo magubad sa paligid, magkulambo. Opo. Di ba? Gumamit Lalo na, sir. Oo, balik tayo sa Lalo mosquito. na, sir, ngayon. Mosquito net, Opo, ano? lalo na. Yes, sir. Lalo na po ngayon, sir, yan, mga vector control, yung mga pamahid po natin. Lalo na ngayon, sir, pasukan. Ang mga school karamihan, di ba po, kailangan siguraduhin nating malinis para maiwasan ang pagtaas ng cases, lalo na sa mga anak natin na pumapasok po. Oo. Dok, kasama nyo kami. Po talaga. Kasama nyo dito sa advokasiyang ito, sa kampanyang ito, at sana nga po sa lalong madaling panahon, aprobahan na rin ho ng FDA yung pong bakuna. Masaya po kami dahil alam namin pati ang Department of Health is optimistic na sana this year po maaprobahan ang dengue vaccine po. Dok, maraming salamat. Ibigay natin sa mga Pilipino. Maraming salamat po, sir. Salamat. Thank you, Doc. Maraming salamat. Si Dr. Erica Davilo, ang head ng Vaccine Committee ng Philippine Medical Association. Oras mo na sa buong kapuluan, 27 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas. Ito pa, isa pang, hindi, kanina doktor mga kausap natin, ito pharmacist naman. Mula po sa Philippine Pharmacists Association, si Ma'am Jingle Garcia Diola. Ano, ha? Ma'am Jingle, good morning. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po, Sir Angelo. I'm calling and joining you po from Oregon, USA currently. I'm on a business trip right now. So, it's really a pleasure to be joining you po sa buong Pilipinas. Kumusta dyan sa Oregon? Dahil doon sa may bandang Texas, matindi yung bagyong dinaanan na. Dyan sa Oregon, okay lang? Currently, summer po dito. Pero para sa atin po, it's still a chilly summer. Chilly summer. Bakit? Malamig-lamig pa din po dito. Malamig-lamig. Okay. Anyway. Yes, sir. Oo, ma'am, kaya kami nakikipag-ugnayan. Meron nga pong hakbang ang DTI, napapayagan na yung pagbibenta kung sakasakali ng gamot sa mga sari-sari store. Ano? May official position na ho ba dito ang Philippine Pharmacists Association? Yes po, sir. Actually, mabilis po yung naging tugon ng PPHA o ng Philippine Pharmacists Association po. And siguro katulad din po ng mga iba't ibang mga stakeholders sa pharmaceutical and healthcare sector, nagkaroon na din po ng aksyon agad ang DTI to take down po yung post nila. At nag-issue na din po sila ng statement na hindi naman po ito final na diskusyon sa isang association. And in fact, alam din po ng DTI na kailangan din ng interagency na diskusyon bago po sila magkaroon ng final na action para po mapabilis din yung possible na mungkahi na maging available nga po ang mga OTC or mga over-the-counter na medicines sa mga sari-sari store, Sir Angelo. Ayan. So siguro po nagkaroon lang ng trigger ng discussion na ito is sa gamit lang po siguro ng terminology na sari-sari store, kasi kapag narinig natin na sari-sari store, ang una nating maiisip is syempre yung ating mga sari-sari store sa mga barangay o sa ating mga kapitbahay. Pero kung sa amin po kasi sa pharmaceutical at healthcare sector, meron naman po kasing iba po kasi ang dating kapag sinabing sari-sari store. Correct. Kasi meron naman po kasing mga tinatawag na RONPDs or the retail outlets for non-prescription drugs. Mhm. So kasama naman po dito ang mga convenience stores or mga supermarkets, but not necessarily na pwede na silang makapagbenta agad-agad ng mga non-prescription medicines. Ito po ay regulated pa din ng ating Food and Drug Administration. So hindi pa rin basta-basta. Itong mga convenience stores, saan ho sila kumukuha ng clearance for them to sell OTC medicine? DOH? Sa FDA pa din po, Sir FDA Angelo.
kailangan pa rin po nilang kumuha ng license to operate sa FDA at meron din pong listahan ang FDA kung ano yung mga kailangan po nilang ipresenta na mga documents. So, kasama po dito ang mga DTI documents. For example, kung single proprietor po, kailangan mong magpresenta ng document from DTI. O kung korporasyon naman, galing sa SEC. So, iba-iba din po iyon. Isa lang po iyon sa requirements, Sir Angelo. So, kailangan pa din doon ang lisensya din ng pharmacist. Kasi hindi naman ibig sabihin na RONPD ka, wala ng pharmacist na nagsusupervise. Kasi po sa pharmacy law, nakalagay naman po ang role ng pharmacist doon na meron pa rin siyang oversight sa mga RONPDs. Kunyari po, ang isang pharmacist na ginagamit na ang lisensya niya sa isang category A or a full-blown na pharmacy, pwede pa rin siyang humawak ng mga 5 RONPDs. Pero kung wala siyang hinahawakang category A, pwede naman po siyang humawak ng mga 15 na RONPD. So, allowed naman po sa ating ating batas na ang mga, for example, yun nga mga tinatawag namin na mga RONPD magbenta ng mga OTC products, but kailangan pa rin nilang they still need to go through several regulatory requirements po as set by FDA po. Oo, hindi, tsaka importante ho kasi yung yung pag-iingat kung paano natin pinipreserve yung ang tawag natin dito, paano ini-store So hindi talaga po pwede. Storage So itong mga RONPD po kailangan pa din nilang sumunod sa good distribution practice, good storage practice, yung mga ganun po. Kasi ang gamot po kasi kahit na OTC lang na sinasabi natin, they still go through very strenuous na requirements sa hindi naman po kasi ito ginagawa sa isang basta-basta na planta lang. Okay. Kahit na OTC siya, ginagawa pa rin siya sa isang proper na production facility or a manufacturing facility. So kailangan pa rin po na we follow yung talagang regulatory safeguards kahit na OTC lang po. Okay. Ayan. At least naliwanagan natin, Ma'am Jingle, hindi tinigil na rin pala ng DTI. At ang sabi natin, may procedure at may mga requirements. Tsaka po kasi, yes po, Sir Angelo. And under the DTI po din kasi, we are also, meron po kasing technical working group din na facilitated by the Board of Investments under DTI. So doon po, may mga representasyon ang bawat mga sa industriya, sa local manufacturers, sa mga innovator companies, pati din po sa retail, sa academe. So lahat po doon pinag-uusapan po kung paano po natin, Sir Angelo, ma-streamline yung Philippine Integrated Roadmap for Pharmaceutical Industry. So lahat po iyan pinag-uusapan, Sir Angelo. So I'm sure na ang DTI din po ay hindi gagawa ng malaking hakbang na possible na actually marami na nga pong babanggaing mga polisiya kung ito po ay maitutuloy. And I'm sure na they will still have to coordinate kasi po yung programa naman po ng ating administrasyon ngayon is to provide yung easy access nga po ng mga medicines, lalong-lalo na po sa mga GIDAs or yung mga geographically isolated and disadvantaged areas, yung pong mga underserved areas, Sir Angelo. So ang gusto po talaga natin ay maipadala or maibigay ang kaukulang kailangang gamot ng ating mga kababayan po sa mga lugar na ito. At sa Universal Healthcare Act naman po strengthen na po yung mga local government units. So, not necessarily po siguro para sa amin na sari-sari store kaagad ang posibleng frontliner to provide kahit mga OTC drugs. But andun naman po ang ating mga primary healthcare units under the UHC Act. At saka butika ng bayan, andun din po. So, kailangan po sigurong mas pagtuunan ng pansin yung mga nandito na mga mechanisms na integrated na din po sa healthcare system natin, para po maibigay pa rin natin ang serbisyo at kaukulang kailangan po ng ating mga kababayan na gamot. Okay, Ma'am Jingle, thank you for joining us and ingat po kayo dyan sa Oregon. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Angelo. Magandang umaga po ulit. Si Ma'am Jingle Garcia Diola mula po sa Philippine Pharmacists Association. Magandang umaga, Pilipinas!
Kaya pagka bibili kayo ng gamot, wag ho sa sari-sari store na, di ba, kahit pa OTC, punta ho kayo sa pinakamalapit na butika ng bayan, ha? O pinakamalapit na health center, meron ho sila doon. Ang Philippine Navy kinumpirma ang posibleng pagbibigay ng Japan ng barkong pandigma. Galing, ha? Detalye ng balita mula kay Edjel Paro sa RH52. Edjel, good morning. Kuya Angel, kinumpirma ng hukbong dagat ng Pilipinas na kasado itong magsagawa ng inspeksyon para sa transfer o posibleng paglipat ng ilang barkong pandigma mula sa Japanese Maritime Self-Defense Force. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Arcos, inimbitahan sila ng Japanese Ministry of Defense para sa joint visual inspection ng mga Abukuma-class na destroyer escort. Nakadisenyong nabanggit na naval assets para sa anti-submarine at anti-ship warfare na nakalinya umano sa mga nais makuha ng Philippine Navy para sa proteksyon ng maritime domain ng bansa. Nabatid daw wala pang barkong destroyer ang Pilipinas na mayroon lamang mas maliliit na frigates at corvettes. Sabi ni Arcos, pagpapadala ng mga eksperto ang bansa para suriin ang mga barko bago magdesisyon ng hukbo sa posibleng pagkuha sa mga ito. Batay sa initial na report, 6 na unit ng destroyer escorts ang kasadong ibigay ng Japan sa Pilipinas sa ngalan ng nagkakaisang layuning panatilihin umano ang kapayapaan dito sa rehiyon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edjel. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Mayor Senia Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Justice Max de Leon at kay Justice Senergito. Good morning po sa inyo, ha? Ambassador Hariang Ping at sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over the country, ha? Sa mga suki natin dyan sa Kidapawan City, Ma'am Dottie Malino, good morning, ha? At siyempre kay Kaador Plato, good morning. Si Senator Mark Villar daw po, hugas kamay sa operasyon ng Prime Water. Yan ang babalita sa atin ni Raymond Del Paz, Aris 28. Raymond, good morning. Itinanggi ni Senador Mark Villar ang kanyang partisipasyon sa paglawak ng saklaw ng Prime Water Infrastructure Corporation. Wala umano siyang direct o indirect ownership or controlling interest sa Prime Water. Kasunod ito ng mga reklamo sa palpak na serbisyo nito ng tubig sa mga sinaklaw na service area kumpara sa dati. Sabi ni Villar, wala daw itong kinalaman sa mga transaksyon ng Prime Water at sa mga partner nitong mga distrito at local government unit nung siya pa ang kalihim ng Department of Public Works and Highways. Dahil ang kanyang focus ay ang implementasyon ng mga malagang infrastructure projects ng pamahalaan. Patunay umano dito ang kanyang service record. Matatanda na inulan ng reklamo ang Prime Water dahil sa umano hindi magandang serbisyo nito sa kanyang mga service area. Gaya ng naging reklamo ng pamalang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa ngayon ay may 100 lugar sa bansa ang saklaw ng service area ng kumpanya. Ito si RH28 Raymond Datpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Pero alam mo ninyo, mabuti nga pagka kayo nasa service area ho ng Prime Water. Bakit to? May sideline ho kayo. Pwede kayong magtayo ng vulcanizing shop. Mas malakas ho ang hangin kaysa sa tubig. Maganda umaga, Pilipinas! May negosyo kayo. Dapat creative ka lang mag-isip, di ba? Pagbukas mo ng gripo, hangin lalabas. Umiikot pa rin metro, di ba? Convert mo lang negosyo. Bukas ka vulcanizing shop. 46 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultamayo. Ano pong ultamayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactostérine plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial. Dumaan po sa mahabang pag-aaral dyan po sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi po mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostérine plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yung po yung tinatawag na commander ng ating immune system. At sabi ho ng mga dalubhasa, ayun pong responsable para maitabo yung mga toxins sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ito para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, magandang gising natin sa kinabukasan, may panlamat tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultamayo. Kung meron pa po kayong mga concerns, lalong-lalo na sa mga kabataan, sa mga magulang na ang mga kabataan magte-take ng exam at para malabanan ng puyat, pagod at stress, text na ho kayo sa
0917-1106-580 para po sa inyong mga concerns. Lalong-lalo na yung maraming tigidig, yung may maraming mga tigyawat. Naku, malaki may tutulong ho ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At huwag natin kalimutan ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon, kung gusto ninyo ma-avail pa nga yung 10% discount online, punta ho kayo sa ultabayo.shop. I-click po ninyo yung QR code. Gamitin ang code na Kuya Angel para ma-avail ang 10% discount. Magandang umaga, Pilipinas! 48 na makalipas ang alas 5. Flash Report! Meron daw pong isasakyang siniliban na iba pang sasakyan pinagbabaril naman sa Barrio Obrero, Tondo, Maynila. Nandun si Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Kuyang Angel, kaninang kasagsagan ng malakas na pagulan, pinagbabaril itong mga sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay sa G. Santiago Street Corner, Arpapa, sa Barrio Obrero, Tondo, Manila. At binasag yung salamin na Kuyang Angel at sinilaban, nilagyan ng binuhusan ng gasolina at sinilaban. Kaya yung loob talagang wasak. Wasak yung pinaka-driver seat. At si andito kanina, nag-responde si Chairman Aladin na Cuevas, ang barangay chairman sa lugar, na kanina kasagsagan na, mga anong oras sa Chairman? Alas 4:20. Tapos, kasi kung may mga residente naman na may fire extinguisher dyan, nakapula naman yung apoy. Kuha ba sa CCTV? Yung, ilan po suspect? Yung pagpasok ng riding natin, sa Proas, nakita, kasi may ikot ng mukha ko, pumasok ng G.S. Charco. Medyo, kasi malakas nga yung ulan, saka yung ilaw na street lights, nakakala. Pero nung umapoy na yung sakyan, kita naman. Ilan po sila? Ilan yung mga suspect? Dalawang riding natin. Pero nung tumawag yung mga residente, anong oras na po? Sa pulis, nung tumawag sa pulis? Ay, mag-alas 5 na rin siguro. Nakapag-respond din naman agad yung mga pulis? Responde naman. Okay, ayan. Salamat, Chairman Aladin Cuevas. Yan, Kuya Angel. Yung riding natin going to Caloocan. Okay, sitang going to Caloocan. Ilang motor? Dalawang motor, dalawa. Salamat po. Thank you. Okay, Angel, si Chairman Aladin Cuevas, nangyari kanina, nasa 4 pasado sa kasagsagan ng pagula. Inaalam pa ang motibo ng mga suspect na isa nangyaring insidente. Ito si Boy, mamahalin naman yung mga sasakyan. Ba't wala sa parking space? Ano talaga to? Tawag dito, meron silang parking, permit mula sa city. Ano to Kuya Angel, sa Eskinita. Merong nakahilera yung mga parking dito at pinapayagan ng mga barangay na magkaroon ng one-side parking itong lugar. Tapos yung mga sasakyan, napakarami nito. Ayun nga nangyari. At ang tawag dito, merong isang Toyota, medyo mamahalin yung tinarget na sinunog pa, nilagyan ng gasolina. Ay, what is happening? General, what is happening to the country? Sige, Boy, follow up na lang ha. Kung sana naman may makuhang impormasyon yung kuha ng CCTV. Sige. Dito na yung mga pulis, yung temario ng MPD. At ang iniintay na lang para yung SOCO, para ma-imbestigar itong sasakyan ng mga kung makita yung mga basyo, kaninang baril ginamit ng mga suspect. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, maraming salamat, Boy. Paggamit naman ng e-wallet card payment sa mga tollway, tinutulok ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Detalye ho ng balita mula kay Giselle Ricaport. RH15, Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Itinutulak nga ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang alternatibo
na e-wallet at card payment sa mga tollway bukod sa umiiral ng RFID system. Sinabi sa DZRH ng tagapagsalita ng grupong si Atty. Albert Sadili na pamamarisan sa kanilang panukala ang sistema sa Singapore ngayon. Ganito anya yung plano ng Transportation Department sa Light Rail Transit at Metro Railway Transit na layunin mas gawing convenient ang biyahe ng ating mga kababayan. Ayon pa kay Atty. Sadili, kung sakali matutugunan ng kanilang panukala ang issue sa floating money ng mga motoristang bihira lang dumaan sa tollway. Nilinaw naman ng abogado na hindi nila ipinabubuwag ang RFID system, kundi nais lang nilang bigyan ng opsyon ng mga motorista maibsan ng traffic congestion na dulot ng pumapalyang RFID readers at sobrang deduction. Umaasa sa Atty. Sadili na pakikinggan at pag-aaralan ng DOTR at ng Toll Regulatory Board ang kanilang panukala sa alternatibong payment option. Pakinggan natin sa Atty. Sadili. Na official na communication from the DOTR or TRB regarding sa kanilang reaction sa or ang kanilang pagtugon sa ganitong proposal namin. So it's a good nga po na with these platforms sana nga po mas marinig na ng TRB at ng ating DOTR ang ganitong proposal namin at maging ma-take into consideration po nila. Ito sa Giselle Report para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Maaring kolektahin ng Korte Suprema ang sweldo ng mga public official para mabayaran ang kanilang pagkakautang. Itong nilinaw ng Korte Suprema matapos magdesisyon ang 3rd Division ng Korte na maaaring mag-garnish o legal na kolektahin ang sweldo ni Attorney Fred Bagbagen para bayaran ang kanyang utang kay Ana May Perez. Ibig sabihin, hindi exempted sa garnishment sa ilalim ng kasalukuyang mga batas at mga tuntunin ng sahod ng mga public official. Sa nasabing kaso, napawalang sala ng Regional Trial Court sa kasong estapa si Bagbagen, pero napatunayang may sibil na pananagutan siya para bayaran si Perez ng 308,000 pesos. Pinayagan ng RTC ang garnishment ng kanyang sweldo na nakadeposito sa Philippine Veterans Bank. Sa ilalim ito ng Rule 39 ng Rules of Court, pero exempted dito ang mga manual laborer at mga manggagawa na protektado naman ang sahod para matiyak na maaari pa rin nilang suportahan ang kanilang mga pamilya. Ganman, hanggang 4 na buwan lamang na halaga ng sahod kasama sa exemption at anumang halaga na higit pa rito ay maaari pa rin kolektahin bilang kabayaran sa utang ng isang public official. Maganda umaga, Pilipinas! O paano po, paalam na muna tayo 2 minuto bago mag-aces ng umaga. Kuya Angel po siyang Halapalmones nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Inaasahan daw ho, sabi ho ng Pag-asa, by 6 o'clock tigil na o hihina na yung mga nagaganap na mga pag-ulan sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Kaya doon sa mga nagtatanong kung may pasok o wala, sorry ho. Para doon sa mga kumata, may pasok ha. Yeah, may pasok tayo ngayon. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa American... sino nga ba ito? Sandali ha. Hindi ko na ready. Sorry na. Mula po kay Noam Chomsky. Siya po ay isang American professor at kilala bilang dalubhasa sa analytic philosophy. Siya din po ay isa sa mga founders ng cognitive science. Ang sabi niya, it is the responsibility of intellectuals to speak the truth and expose lies. 2x2 at ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, ACS na